Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Renz at shoutout kay Eric Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kuya, masasabi ko lang na hindi kita pinagtaksilan, mabilis na sagot ng sagong nakaputing damit. Then tell me, what happened between you and Han Sanchen? Or, you should explain why you were unscathed after fighting with Han Sanchen, tanong ni Hefeng. Napayuko ulit ang Special Envoy in white, hindi niya alam ang sasabihin. Special Envoy, hindi mo ba naiintindihan? Hindi niya masabi, dahil siguradong nakipag-deal siya kay Han Sanchen, sa madaling salita, traidor ang lalaking ito. Espesyal na sugo, may katuturan ang sinasabi mo, kung pag-iisipan natin ng mabuti, makakahanap talaga tayo ng ilang problema. Nang marinig na may nagsabi nito, mabilis na nilingga ni Hefeng ang taong iyon, hindi alam kung bakit niya ito nasabi. Elder, pag-isipan mo ito, nakabuo kami ng isang ganap na napakalaking puwersa laban sa Han Sanchen, at ito ang nangyari sa simula. Pero, paano ang laban? I dare not say anything else. I only know that after the special envoy from the Wuyuan came here to give guidance and make suggestions, lumala ng lumala ang away namin, and now we have reached this situation. Special envoy, I also agree with this view, just take it as an example, halatang mahina si Han Sanchen, that is the time for US to send more people to attack Han Sanchen, but look at the Martial Arts Academy. At this time, the special envoy stood up to speak for Han Sanchen. Yeah, it's the same rhetoric again, saying that Han Sanchen is very powerful. I don't understand it, kahit gaano pa siya kalakas, mahina siya, hindi natin kayang talunin ang nalunod na aso. Instead, we have to stabilize the situation and let him can you breathe slowly. Special Envoy of the Martial Academy, I really want to ask you, what is your tactic? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ilang subordinate mula sa Liberal Arts College sa paligid niya ang tumango. Sinulyapan sila ni Hefeng, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, naramdaman niyang may kabuluhan ang kanilang sinabi. Sinasamantala ang iyong karamdaman para patayin ka, ito ay isang katotohanan na naiintindihan ng lahat ng mga Hangul, ngunit ang espesyal na sugo na nakaputi ay ginamit si Han Sanchen bilang isang dahilan upang pigilan siya, ito ay talagang kakaiba. Baka sa mukha niya ang kawalan ng kakayahan sa espesyal na sagong nakaputi, nahihirapan siyang ipaliwanag ang sinasabi niya, wala talaga siyang paraan para ipaliwanag ang ilang mahahalagang bagay, nagmamadali lang siyang nasabi, hindi ko ibig sabihin na tulungan si Han Sanchen, ngunit maaari mong pagsamahin ang Han Sanchen, sa style ng paglalaro niya malalaman mo na itong lalaking ito ay malinaw na naglalaro na parang langgam na kumakain ng elepante. Fake talaga na mahina siya ngayon, isipin mo, pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, ang kanyang tunay na kapangyarihan ay hindi natin gaanong pinahina, dahil ang apoy ay nakatulong sa kanya na muling magbago noon. At saka, hindi naman siya nasaktan, so paano siya biglang hindi makaresist dahil lang sumugod ang reserve team? Iisa lang ang katotohanan, at iyon ay ang akala niya na kapag lumingon siya sa ganito, isa lang sa mga kolom namin ang kakainin niya, kalahati pa lang ng tao, sobrang gulo. So, sinadya niya to, para lang madagdagan kami agad ng mga pupuntahan, para kapag kinaladkad niya tayo, mas mataas ang final reward. Punong-puno siya ng kalokohan, so ayon sa sinabi mo, ganito na lang natin siya haharapin. Kung tama ang pagkakaalala ko, ikaw pa lang ang nagsabi na hindi uobra ang pagpapaliban ng ganito diba? Haha, totoo naman, ikaw din ang Diyos, ikaw din ang multo. Yun lang, don't you think na inconsistent ang sinabi mo?
I think you are obviously messing with our thinking and secretly helping Han Sanchen. Mahirap talagang pabulaanan ang Special Envoy in White. Nakatingin lang siya kay Heifeng sa sandaling ito, umaasang maniniwala si Heifeng kapag nakita niya ang relasyon nila. Ngunit umiling si Heifeng, "Kuya, kahit medyo sapat na ang ebidensya, may tiwala pa rin ako sa iyo, gayunpaman, ang ganitong uri ng pagtitiwala ay limitado sa personal na damdamin, hindi mo dapat asahan na lalaban ako sa iba para sa iyo, pag-usapan ito, tama. The point is, I don't think there's something wrong sa usapan nila." Pagkarinig nito, biglang nabigla ang sagong nakaputi. "Halika dito," umuungal ang itim na hangin. Umiiral. Sabay-sabay na sigaw ng lahat ng nasasakupan, at halatang gulat na gulat ang sagong nakaputi. "Send the order and get reinforcements immediately." Oo, akala ng espesyal na sugo na nakaputi ay huhulihin niya siya, ngunit nang makita niyang malinaw na nakatingin sa kanya si Heifeng at nagbibigay ng iba pang mga utos, naging malinaw na hinahamon siya ni Heifeng. Ang espesyal na sagong nakaputi ay nakaramdam ng pagkabalisa at nagmamadaling sinabi, "Kuya, hindi mo kaya. Wala kang karapatang magsalita ang taksil mo, bagamat hati at kontrolado ang mga korteng sibil at militar, hindi kami karapat-dapat na harapin ka, gayunpaman, hindi mo kailangang maging kampante. Talagang iuulat namin ang bagay na ito sa may-ari ng nayon, ang naghihintay sa iyo ay mabigat na parusa ng mga regulasyon ng nayon." Tama, sabi ng mga alituntunin ng nayon, ang sinumang magtaksil ay mapaparusahan ng pagkapira-piraso at mamatay, bastardo, maghintay ka lang at magdusa. Tinulungan mo talaga si Han Sanchen, pero hindi mo man lang tinitingnan kung gaano karaming tao ang mayroon tayo ngayon at kung ano ang mga pakinabang natin ngayon. Bastos lang siya, hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng mabuti at masama, diba? Pagharap sa mga insulto, talagang nanlumo ang espesyal na sagong nakaputi, talagang gusto niyang pabulaanan na ang lahat ng kanyang kilos ay para lamang sa ikabubuti ng lahat. Bagamat may mga sinabi siya kay Han Sanchen na hindi niya dapat sabihin, ito ay dahil natalo siya sa taya, at hinangaan niya si Han Sanchen bilang isang kaaway, kaya't nagsalita pa siya ng ilang salita. Ngunit ang mga iyon ay walang ibig sabihin. Ang kanyang puso ay palaging sikat na mga tindahan, at maaari pa siyang mamatay upang patunayan ito. Siya nga, matalino siyang tao, at alam niya na kahit siya mismo ang magsabi nito, lalo lang siyang pagdudahan ng lahat. My heart's desire has always been to go to a famous store. I don't think I should send anyone there now, it's entirely out of strategic needs. I have a clean conscience, kung talagang nagdududa ka sa akin, tingnan natin kung ano ang gagawin mo, ano ang ay dudulot nito. Walang imak na sabi ng sagong nakaputing damit. Sa ngayon, ang mga katotohanan lamang ang makapagpapatunay sa kanyang kawalang kasalanan at magpapatunay sa lahat. Humph, panalo lang ang ay dudulot nito sa atin, yun lang. Tama na, ikaw, mabuti pang wag mo na itong pag-usapan. At saka, kahit matalo ka, paano mapapatunayan na hindi ka traidor? Sa larangan ng digmaan, may natatalo at nananalo, normal lang. Pagkarinig ng mga salitang ito, maraming tao ang tumango, sayang naman yung mismong White Envoy. Inaasahan ko na ang huling resulta ay makakatulong sa kanya sa paglilinis, good guy, ngayong tapos na, hindi na siya tao inside and outside, and everything is wrong. Tumango ang espesyal na sagong nakaputi, okay, kung ganoon nga, magpanggap ka na lang na wala akong sinabi. Nagalit din siya, dahil pinipilit mo akong tretuhin bilang isang taksil. Kung gayon ako ay isang taksil, babantayan ko ang buong proseso. Kung natalo ka, responsibilidad mo na ng Liberal Arts Academy mo, kapag nanalo ka, wala itong kinalaman sa Martial Arts Academy ko. I don't want to get involved in this mess yet. Nang matapos siyang magsalita, tuluyang tumigil sa pagsasalita ang espesyal na sagong nakaputi, pagkatapos ng labis na galit, lubos din niyang naisip na siya ay isang manunood lamang ngayon, at lahat ng iba ay walang kinalaman sa kanya. Gusto lang niyang makita kung paano nabigo ang mga taong ito, syempre, gusto rin niyang makita kung paano binaliktad ni Han Sanchen ang mga bagay-bagay. Nang makitang ganito ang sagong nakaputing damit, may gustong sabihin si Heifeng ngunit saglit na hindi ito sinabi. Matagal na silang magkakilala ng Special Envoy in White, at hindi lang mababaw ang kanilang relasyon,
Base sa pagkakaintindi niya sa Special Envoy in White, pakiramdam niya ay hindi traidor ang Special Envoy in White. Ngunit ang problema ay talagang mataas ang hinala ng espesyal na sagong nakaputi, at hindi niya talaga maipaliwanag ng malinaw ang ilang bagay. Sa dinami-dami ng kanyang mga nasasakupan dito, walang paraan para sa kanya na pumunta ng walang tiyak na katibayan upang patunayan na ang espesyal na sugo na puti ay walang kasalanan, masyadong magsalita. Kung hindi mo sasabihin sa espesyal na sugo na puti, hindi mo siya matutulungan, sa kabaligtaran, iisipin mo ang iyong mga nasasakupan na ikaw ay tanga at puro damdamin lang ang pinag-uusapan sa halip na katotohanan. Sa ganitong paraan, hindi rin magiging madali para sa kanya na pamahalaan ang kolehiyo ng liberal arts, at least hindi kumbinsido ang mga subordinate niya sa management niya in the future. Kaya naman, nasabi na lang niya ang gusto niyang sabihin. Aksyon. Ang lahat sa wakas ay naging dalawang salita. Ang digmaan ay dapat isagawa at ang digmaan ay dapat labanan. Sa makatuwid, maaari ko lamang iwanan ang lahat pansamantala. Kasunod ng utos ni Heifeng, mabilis na sumugod ang pangalawang reserve team at ang ikatlong reserve team patungo sa Han Sanchen. Sa kanila, ang pangalawang reserve team ay direktang lalahok sa kasalukuyang pag-atake, at para sa kaligtasan, ang ikatlong reserve team ay gagamitin bilang regular na paghahanda, naghihintay sa tabi anumang oras. Sa ngayon, ang lahat ay nakasalalay sa katotohanan. Sa puso ni Heifeng, mas mabuti kung manalo siya, ngunit kung siya ay matalo, isasaalang-alang niyang mabuti ang ilan sa mga opinyon ng espesyal na sugo na puti. Alam niyang napakalinis at matalino nitong kapatid. Bagamat maraming nasasakupan ang mag-iisip pa rin na siya ay isang taksil, kaya't maaaring hindi pa rin niya maalis ang kanyang hinala, gayunpaman, maaari mong pakinggan ang ilan sa kanyang mga opinyon ng pribado. Hindi nagtagal, sumugod ang reserve team. Bigla na lang, hinarap ni Han Sanchen ang halos dami ng atake na 2.5 kolom. Matapos magpumilit ng wala pang 1 minuto si Han Sanchen, na dating mahina, bigla siyang tumakbo palayo sa di kalayuan. Natural, ito ay imposible para sa 2.5 hanay ng mga tao na ipaalam sa kanya pumunta, at sumunod malapit sa kanyang likod sa isang galit na galit pagtugis, halos kasabay nito ay mabilis ding sumunod ang reserve team na nakatayo sa malapit. Para sa isang sandali, ang lahat ay normal tulad ng una, at ang kasunod na malalaking puwersa ay sumunod ng dahan-dahan. Gayunpaman, maliwanag na ang bilang ng mga taong kinakaharap ni Han Sanchen ay dumarami, at ang bilang ng mga taong umaatake sa kanya ay biglang naging napakarami. Maya-maya, tumakbo si Han Sanchen sa malayong lugar at huminto ulit. Dahil sa pilit na ritmo, mabilis na naabutan ng 2.5 kolom sa paligid niya si Han Sanchen at mabilis na nakipag-away sa kanya. Pagkatapos nito, mayroong suporta ng reserve ang koponan. Para sa malalaking tropa, ang bilis ng pagmamartsa ay talagang ibang-iba kung ikukumpara. Dahil sadyang pinalawig ni Han Sanchen ang distansya sa pagkakataong ito, halatang imposible para sa malalaking tropa na makarating sa lugar sa unang pagkakataon. Ayon sa kasalukuyang mga pagtatantya, aabutin ng hindi bababa sa 7 o 8 minuto para marating ng malalaking puwersa ang kanilang orihinal na posisyon. 7 o 8 minuto, sapat na iyon para sa akin. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, sa katunayan, malinaw na nakita ng espesyal na sugo na nakaputi ang plano ni Han Sanchen. Tama, gusto niyang gamitin ang matinding paghila nitong malaking mapa para tuluyang paghiwalayin ang mga umaatake sa malaking hukbo. Sa ganitong paraan, ang kalaban ay hihiwalayin ni Han Sanchen para lumaban. Sa madaling salita, kapag tumakas si Han Sanchen sa isang tiyak na lugar, tulad ngayon, dahil sa pagkakaiba ng oras, ang 2.5 kolom lang ang nasa harap niya. Saka para sa kanya, oras na para tuluyang bitawan ang kanyang mga kamay at paa para umatake. Hindi niya kailangang mag-alala na kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas, magkakaroon ng napakaraming mga kaaway sa paligid niya, na sasamantalahin ang pagkakataong palihim na atakehin siya. Ngunit ang ganitong uri ng pagkakataon ay tiyak na hindi ang pinakamahusay, iyon ay, ang kanyang oras ay limitado. At kung napakaganda ng opensa at depensa ng kalaban, at hindi nila sinubukang salakayin ang Han Sanchen, mahirap talunin ang Han Sanchen sa loob ng limitadong oras. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang Han Sanchen ay walang pagkakataon. Halika, ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang kaya ko.
Galit na sigaw ni Han Sanchen, at ang kanyang katawan ay sumabog sa itim na enerhiya. Mula nang tinatakan ang Panguax, ang pagpatay ni Han Sanchen noong siya ay desperado ay ang paggamit ng Panguax para tuwirang malampasan ang iba't ibang problema, dahil hindi masisira ang palakol ni Pango, kaya niyang lutasin ang ilang mahihirap na problema sa pamamagitan ng puwersa. Pagkatapos ng pagkatalo, wala na itong magic weapon ni Han Sanchen, sa madaling salita, kailangan niyang umasa ng higit sa kanyang sarili upang kumpletuhin ang sukdulang pagsabog at lampasan ang mga paghihirap. Ngunit ito ay hindi isang masamang bagay, hindi bababasa, na maximize ni Han Sanchen ang kanyang kakayahan na makayanan ang mga hamon sa panahong ito, na nagpapahintulot sa kanya na lumago ng maayos. At least may sarili akong paraan para makayanan ang sitwasyon ngayon. Habang lumalakas ang itim na enerhiya ni Han Sanchen, agad na namutla ang buhok ni Han Sanchen. Halatang na demonyo na si Han Sanchen. Para sa demonized Han Sanchen, ang demonyong enerhiya sa wakas ay nagsimulang sumabog sa lahat ng direksyon, at ang dugo ng demonyong dragon ay ganap na nag-apoy. Ang naiiba sa dati ay ang lakas ng demonyo sa pagkakataong ito ay halatang mas dalisay at nakakatakot. Walang ibang dahilan, ngayon ang dugo ng demonyo ni Han Sanchen ay nakatulize ng lason, higit pa kaysa dati, at mas mabangis pa siya ngayon. Eitengal. Sa likod ng Han Sanchen, ang anino ng demonyong dragon ay biglang lumitaw, at isang napakapangangilabot na puwersa ang biglang bumangon. Ang 2.5 reserve team na nakapaligid sa kanya ay nakaramdam ng malakas na aura ng nakamamatay na papalapit sa kanila. Para manginig ang mga tao. Anong nangyayari? Holy crap! Such a powerful demonic energy. Ito ba, meron bang Demon King level figure dito? Ang mga tao mula sa Liberal Arts Academy na orihinal na mas maraming tao, hindi lamang hindi naramdaman ang bentahe ng kanilang malaking bilang, ngunit nakaramdam lamang sila ng matinding takot. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!